Kamusta sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa ating munting silid kung saan libre lang ang matuto. Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-misteryoso at trahedya na kwento ng aviation sa ating panahon, ang pagkawala ng Malaysia Airlines Flight or MH370 noong Marso 8, 2014. Nawala ang flight na ito mula sa mga radar screen na nag-iwan ng 237 na mga pasahero at tripulante na may nakakaiyak na kapalaran. Sa loob ng maraming taon, ang paghahanap para sa mga sagot ay nagpatuloy at ngayon salamat sa groundbreaking na pananaliksik, maaaring may ilang pag-asa na matuklasan ang katotohanan. Sa video na ito, tuklasin natin ang mga pinakabagong natuklasan at pag-unlad sa kaso ng MH370. Sa nakamamatay na araw noong 2014, lumipad ang MH370 mula sa Kuala Lumpur Airport patungo sa Beijing. Ngunit 38 minutes lamang sa paglipad, nawala ito sa radar at nag-iwan ng isang nakakalitong misteryo. Sa kabila ng malawak na pagsisikap sa paghahanap, ang eroplano ay hindi natagpuan at ang kapalaran ng mga nakasakay ay nanatiling hindi alam. Fast forward sa kasalukuyan, at mayroon tayong bagong pag-asa. Ang mga mananaliksik na sina Richard Godfrey, Dr. Hans Coetzee at Professor Simon Maskell ay nagsiwalat ng isang 299 pahinang ulat na nagmumungkahi na ang nawawalang pagkawasak ng MH370 ay maaring sa wakas ay matatagpuan. Ang groundbreaking na pagtuklas ay nagmula sa isang hindi malaman na pinagmulan, amateur radio technology na kilala bilang Weak Signal Propagation Reporter o WSPR. Ang teknolohiyang ito na binuo sa nakalipas na 3 taon ay nagbunga ng kapani-paniwalang bagong ebidensya. Nakaayon ito sa mga pagsusuri ng Boeing at drift analysis ng University of Western Australia na nagsuri ng mga debris na nakuha sa paligid ng Indian Ocean. Ngunit paano nga ba gumagana ang teknolohiyang ito? Kapag ang isang sasakyang panghimpapawid tulad ng MH370 ay lumipad sa pamamagitan ng isang amateur radio signal o isang WSPR link, ito ay nakakagambala sa mga signal na ito na nag-iiwan ng bakas. Ang mga kaguluhang ito ay nakaimbak sa isang pandaigdigang database sa loob ng maraming taon. Ginamit ng mga mananaliksik ang 125 sa mga kaguluhang ito upang masusing subaybayan ang landas ng sasakyang panghimpapawid ng higit sa 6 na oras pagkatapos ng mga huling kontak nito sa radyo. Sa pamamagitan ng pagsama-sama ng data na ito sa impormasyon mula sa Boeing, Inmarsat satellite at drift analysis, nagawa nilang matukoy ang lugar ng pag-crash. Nagbigay ito ng komprehensibong larawan ng mga huling oras ng MH370. Lumitaw na ang flight ay inilihis sa Indian Ocean at kalaunan ay bumagsak dahil sa pagkaubos ng gasolina pagkatapos ng huling signal na naganap pagkalipas ng hating gabi. Si Geoffrey Thomas, Airline Ratings Editor, ay nagbigay liwanag sa kahangahangang pananaliksik na ito. Pinaliwanag niya na ang mga signal ng amateur radio operator ay nakaimbak mula noong 2009 na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na subaybayan ang landas ng isang eroplano sa pamamagitan ng mga radio wave na ito gamit ang komplikadong matematika at agham. Binahagi din ni Thomas na kung talagang matagpuan ang MH370, malamang na manatili ito sa kinaroroonan nito dahil sa napakalaking hamon na kasangkot sa pagbawi nito mula sa sahig ng karagatan. Upang magbigay ng ilang konteksto, lumipad ang MH370 mula sa Kuala Lumpur bago mag 5 PM. Nalulan ang 227 pasahero at 12 tripulante. Dalawa sa mga pasahero ay mula sa New Zealand. Bandang alas 5:20 ng hapon, nakipag-ugnayan si Kapitan Zari Shah sa isang Malaysian Air Traffic Controller. Pagkatapos ay nagdilim ang eroplano, lumihis sa nilalayong landas ng paglipad at pinaniniwalaang naubusan ng gasolina pagkalipas ng 7.5 oras na tuluyang bumagsak sa karagatan. Ang misteryo ng MH370 ay gumimbala sa mundo sa loob ng halos isang dekada. Ngunit salamat sa groundbreaking na pananaliksik na ito gamit ang amateur radio technology, maaring mas malapit na nating matuklasan ang katotohanan kaysa dati. Ito ay isang patunay na kapangyarihan ng teknolohiya at ang walang humpay na paghahangad ng mga sagot sa harap ng trahedya. Yun lang para sa video ngayong araw. Kung nakita mo ang impormasyong ito na kaakit-akit tulad ng ginawa natin, bigyan ang video na ito ng isang thumbs up, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang nakakaintriga na mga kwento at update. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang update. Salamat sa pagsama sa akin at magkita-kita tayo sa susunod na video.